Nagsisimula ang pelikula sa isang babaeng nasa edad 40 na si Sandra, ang manager ng South Chickwich fast food branch. Sa umagang iyon ng Biyernes, irritable siya habang hinihintay ang pagdating ng kanyang mga empleyado. Hindi nagtagal, dumating ang mga manggagawa, kabilang ang isang dalagang nagngangalang Rebecca at si Kevin, na nagtutoksohan sa isang magiliw na paraan. Ipinaalala ni Sandra sa kanyang team na dapat nilang ibigay ang kanilang pinakamahusay na serbisyo sa buong gabi dahil inaasahan ang pagbisita ng isang franchise quality control officer bilang sorpresa. Nag-aalala rin siya tungkol sa isang insidente kung saan naiwanang bukas ang freezer noong nakaraang gabi, na nagdulot ng pagkasira ng pagkain at malaking pagkawala ng pera. Kaya't pinaalalahanan niya ang kanyang team na sundin ang mga alituntunin, hindi lang sa tamang pagkuha ng order kundi pati na rin sa tamang pagkakasunod-sunod nito. Habang nagsisimula ang araw, nagsimula na rin sa trabaho ang team ni Sandra. Sa counter, nag-uusap sina Becky at Marty, ang shift supervisor. Ibinahagi ni Becky ang kanyang alalahanin na iniisip ni Sandra na siya ang may kasalanan sa naiwanang bukas na freezer. Sinubukan siyang pakalmayan ni Marty at sinabi na iniisip ni Sandra na si Kevin ang may gawa nito. Napunta ang usapan nila sa lalaking dinadate ni Becky. Biglang sumali si Sandra sa usapan at ibinahagi na maaaring mag-propose na ang kanyang kasintahang si Van, dahil kinausap na raw nito ang kanyang ama. Narinig ito ni na Marty at Becky at binati siya. Gayunpaman, napunta rin ang usapan sa lalaking nagpapadala ng mga hindi angkop na litrato kay Becky. Sinabi ni Marty na masyado na silang matanda para sa ganitong bagay, pero sinabi ni Sandra na alam nila ni Van kung paano gawing masaya at exciting ang kanilang relasyon. Habang umaalis si Sandra, nakita niyang nagtatawanan sina Becky at Marty, at medyo nainis siya. Pagkatapos nito, itinuloy ni Sandra ang kanyang mga tungkulin bilang manager. Sinuri niya si Harold, ang custodian, kung maayos ba ang trabaho nito. Sa kanyang pagkagulat, natapos na ni Harold ang kanyang mga gawain. Sinabi nito na maaaring dumaan siya mamaya para sa milkshake. Habang nagtatrabaho, tumawag ang kasintahan ni Sandra na si Van upang tanungin kung okay lang bang makipagkita siya sa kaibigan. Sinabi ni Sandra na hindi niya kailangan ng permiso para dito, ngunit pinaalalahanan siyang huwag masyadong magpakalasing dahil abala ang araw na iyon. Matapos magpaalam, bumalik si Sandra sa trabaho. Samantala, sina Becky, Kevin, at ang kanilang mga katrabaho ay nagrereklamo tungkol sa kanilang mga schedule habang nasa counter. Napansin ito ni Sandra at pinagsabihan sila. Sinabihan niya si Kevin na mag-restock ng mga supplies at tinanong si Becky kung bakit hindi niya ginagawa ang iniatas na paglilinis. Habang nag-uusap, sinabi kay Sandra na may tawag mula sa pulisya para sa kanya. Agad siyang pumunta sa kanyang opisina at sinagot ang tawag. Ipinakilala ni Sandra ang sarili, at ang nasa kabilang linya ay nagpakilala bilang si Officer Daniels. Habang nag-uusap, tinanong ni Daniels kung siya ang supervisor, at kinumpirma naman ni Sandra. Ipinaliwanag ni Daniels na nakipag-ugnayan na siya sa regional supervisor at kailangan niya ng tulong ni Sandra. Nag-aalala, tinanong ni Sandra kung may kinalaman ito sa insidente ng refrigerator, ngunit nilinaw ni Daniels na ito ay tungkol sa isang insidente ng pagnanakaw. Ayon kay Daniels, may empleyado ng restaurant na nagnakaw ng pera mula sa bag ng isang customer. Nagbigay si Daniels ng mabilis na description ng posibleng suspect, at nang mabanggit ni Sandra ang pangalan ni Becky, sinabi ni Daniels na tumutugma si Becky sa description. Dagdag pa ni Daniels, ang regional managers ang humiling kay Sandra na tulungan siyang maresolba ang sitwasyon. Matapos nito, pinutol muna ni Sandra ang tawag at nilapitan si Becky, na abala sa pagseserbisyo sa mga customer. Pinalitan ni Sandra ang shift ni Becky kay Marty at dinala si Becky sa storage area. Doon, ipinaliwanag ni Sandra ang tawag mula kay Officer Daniels at ang paratang laban kay Becky. Mariing itinanggi ni Becky ang akusasyon at iginiit na hindi siya kailanman nagnakaw. Ilang sandali pa, bumalik si Sandra sa telepono upang i-update si Daniels tungkol sa reaksyon ni Becky. Gayunpaman, iginiit ni Daniels na makausap si Becky mismo at ibinunyag na kasama niya ang babaeng nagsasabing si Becky ang kumuha ng pera. Sumunod si Sandra sa mga utos ni Daniels at sinuri ang mga bulsa ni Becky, pati na rin ang kanyang bag at telepono, ngunit wala siyang natagpuang coin na hinala. Matapos ang masusing paghahanap, in-update ni Sandra si Daniels na wala siyang nakitang ebidensya ng pagnanakaw. Gayunpaman, ipinaalam ni Daniels na kailangan pa rin ni Becky na magpalipos ng gabi sa selda. Idiniin pa niya na para maiwasan ang mahabang proseso ng paglilitis, kailangang magsagawa si Sandra ng strip search kay Becky. Bagamat nag-aalangan, pinaalala ni Daniels kay Sandra na ang pagtanggi niya ay maaaring magdulot ng mas malaking problema.
Dahil natakot na makulong, pumayag si Becky sa strip search. Iginiit ni Becky na dapat naroon si Marty bilang saksi, at pumayag naman si Daniels. Hinubad ni Becky ang kanyang panlabas na damit, ngunit walang natagpo ang ebidensya si Sandra. Pagkatapos, iniutos ni Daniels na tanggalin din ni Becky ang kanyang panloob na damit dahil maaaring doon nakatago ang pera. Bagamat nahihiya, napilitan si Becky na sumunod. Nakita ni Marty ang nangyayari at pinahiram si Becky ng apron upang matakpan ang sarili. Matapos ito, iniutos ni Daniels na kolektahin ang lahat ng damit ni Becky, ilagay ang mga ito sa isang bag, at dalhin ito sa harapan ng sasakyan ni Sandra para sa karagdagang investigasyon. Naguguluhan si Sandra sa utos, ngunit sumunod siya. Habang nangyayari ito, naging abala ang restaurant at dumami ang mga reklamo ng customer. Dahil dito, inatasan ni Sandra si Marty na harapin ang mga ito habang siya'y abala. Samantala, sinabi ni Daniels na ang bahay ni Becky ay sinasaliksik din dahil sa di umano'y ilegal na aktibidad ng kanyang kapatid. Pagbalik ni Sandra, iniwan niya si Becky sa pangangalaga ni Kevin at binigyan siya ng maikling paliwanag tungkol sa sitwasyon. Sinubukan ni Daniels na utusan si Kevin na tanggalin ang apron ni Becky upang muling maghanap ng pera, ngunit tumanggi si Kevin dahil hindi siya komportable sa sitwasyon. Tumayo siya para kay Becky at iniwan ang storage room. Naiwan si Sandra na mag-isa sa sitwasyon. Kinausap niya si Daniels, na nagalit at sinabing hindi dapat ibinahagi ni Sandra ang impormasyon tungkol sa kapatid ni Becky. Nang sabihin ni Sandra na marami siyang ibang trabaho at hindi kayang bantayan si Becky ng personal, inutusan siya ni Daniels na maghanap ng iba pang pwedeng magbantay. Bilang huling opsyon, tinawagan ni Sandra ang kanyang kasintahang si Van, na dumating sa restaurant na bahagyang lasing. Ipinaliwanag ni Sandra ang sitwasyon kay Van at sinabihan siyang bantayan si Becky dahil maaaring subukan nitong tumakas. Habang nagbabantay, nakausap ni Van si Daniels sa telepono. Tinanong ni Daniels si Van upang alamin kung gaano karami ang nasabi ni Sandra sa kanya. Sa huli, inutusan ni Daniels si Van na tanggalin ang apron ni Becky at magsagawa ng pagsusuri, ngunit tumanggi si Van dahil hindi niya kayang gawin iyon. Muli, kinausap ni Daniels si Sandra at pinilit siyang sumunod sa pamamagitan ng pananakot na ipakukulong siya at ang kanyang kapatid. Dahil walang ibang pagpipilian, pumayag si Becky na magpasuri. Pinilit si Van na masusing suriin si Becky. Samantala, kinausap ni Kevin si Marty tungkol sa hindi tamang nangyayari, ngunit kahit pareho nilang kinondena ang sitwasyon, wala silang ginawa upang itigil ito. Sunod, inutusan ni Daniel si Van na suriin ang dibdib ni Becky at bigyan siya ng detalyadong paglalarawan ng katawan nito. Bagamat nag-aalinlangan, sumunod si Van. Pagkatapos nito, iniutos ni Daniels na magsagawa si Becky ng jumping jacks ng walang saplot, na nagpapahiwatig na baka mayroon siyang itinatagong kontrabando sa kanyang katawan. Sa labas, nagduda na si Kevin sa mga nangyayari kaya't tumawag siya sa isang kaibigan at natuklasang wala sa bayan ang kapatid ni Becky. Pagbalik ni Sandra, nakiusap si Becky na tulungan siya, ngunit dahil abala si Sandra, pinagsabihan niya si Becky na manahimik. Habang kausap si Van, natapos ang load ng phone card ni Daniels, kaya nagmadali itong kumuha ng bagong card upang ipagpatuloy ang tawag. Matapos nito, iniutos ni Daniels kay Van na parusahan si Becky dahil sa umano'y masamang ugali nito kay Sandra. Dahil dito, pinilit ni Daniels si Van na paluhurin si Becky at sundin ang kanyang mga masahol na utos, kabilang ang pagpapatawa ng mga hindi kaaya-ayang bagay. Nang malaon, bumalik si Sandra dala ang pagkain para kay Van at Becky. Sa puntong iyon, sinabi ni Daniels kay Van na oras na para umalis siya dahil wala silang natagpuang pera. Labis ang pagsisisi ni Van kaya nagpaalam siya at lumabas ng tuliro. Nang naiwan si Becky, naisip niyang ang lahat ng nangyari ay naitala sa surveillance camera. Ilang sandali pa, lumapit si Sandra kay Harold, na bagong dating sa kafe. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon, at inatas ang bantayan ni Harold si Becky. Ngunit nang makausap ni Harold si Daniels, agad siyang nagduda sa mga intensyon nito. Tumanggi si Harold sa anumang kaina-hinalang utos ni Daniels. Nang makalabas si Harold, ipinaalam niya kay Sandra na ang tumatawag ay isang manyak. Tumawag si Sandra sa orihinal na manager ng restaurant, si Robert Gilmore, at nalaman niyang wala talagang pulis na kumontak sa kanila. Dito na napagtanto ni Sandra na ang lahat ng nangyari ay isang malaking scam. Tumawag agad ng pulis si Sandra. Isang veteranong investigador ang humawak sa kaso, ngunit hindi nila na-trace ang tumatawag dahil prepaid phone ang gamit nito. Sa investigasyon, natuklasan ng mga pulis na ang lalaking nagpapakilalang si Daniels ay isang telemarketer na may pamilya. Agad siyang inaresto ng mga pulis. Matapos ang insidente, nagsampa ng kaso si Becky laban sa restaurant dahil pinayagan ng establishmento na mangyari ito. Si Sandra naman ay nawalan ng trabaho.
Sa isang panayam, ipinagtanggol ni Sandra ang sarili at sinabing naniwala siyang tama ang kanyang ginagawa noong panahong iyon, ngunit pinalabas niya rin ang kanyang sarili bilang biktima. Sa pagtatapos ng pelikula, isiniwalat na ang insidenteng ito ay hango sa totoong buhay at naganap sa halos 30 estado sa Estados Unidos. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.